Dahil wala pong bagay sa buhay namin na hindi galing sa inyo. Kaya Panginoon, tanggapin niyo ang aming pagpupulit pasasalamat ngayong gabi. Nagkakatipon kami muli dahil nais ka naming sambahin, parangalan at paglingkuran. Hayaan niyo muli ng iyong Spiritong Banal ang patuloy na manguna, magturo, mangusap sa bawat isa sa amin. Bigyan kami ng inspirasyon, kalakasan na nanggagaling sa inyong mga salita. Nang sa ganon, Panginoon, ay patuloy po kami maging matatag na mga anak po ninyo. At anuman po ang aming kahilingan o pangangailangan ngayong gabi, kayo, Panginoon, ang nakababatid ng lahat. At kayo rin po ang nag-iisang makapangyarihan na tumutugon sa mga bagay na mahirap at imposible. Kaya nananalig po kami sa inyo, Panginoon, na sa inyo po ay walang mahirap. Kapag inyo pong inibig o ginusto, Panginoon. Kaya ang lahat po ng ito ay amin pong samot-dalangin ng may pagpupulit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Bago tayo magsiupo, let us first read the word of the Lord for us bago nating pagnilayan. This will be a short message lang po ito sapagkat meron pa tayong dinner. Ano po? Surprise dinner. Actually, hindi na po surprise kasi pagpasok nyo, nandiyan na po siya. Okay, sa Hebrews chapter 11, verse 24 hanggang sa may verse 20. Ulitin ko, Hebrews chapter 11, magsisimula sa verse 24 hanggang sa may verse 29. Okay, ganito po ang sinasabi. Unahin natin sa English version. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured and seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. Last verse, by faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptian attempting to do so were drowned. Kung sa Tagalog naman natin babasahin, ang sabi po dyan sa Tagalog version ay ganito po. Verse 24, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises na siya'y mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos, kaysa
magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananampalataya din sa Diyos ang nagtudyok kay Moises na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya na iyan, itinatag niya ang Pasko at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga pangalan. Verse 29, dahil sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Purihin natin ang Panginoon. Purihin. May bisita. Bigyan nyo lang ako mga around siguro 15 minutes lang kasi late na rin tayo kumalis. So first of all is konting sharing lang muna ako dahil ngayong araw na ito, ngayong gabi nito ay dalawa kami nagse-celebrate ng birthday for this month and this year. Ano ba ngayon? June 25, birthday ko. With Sister Lorna, one of our member ng ating council, Macau chapter. So, nagsishare lang kami ng blessing ngayong gabi. Meron tayong dinner after na ito. Sama-sama tayo. Sa ganitong pamamaraan ay naipapadama natin kahit sa simpleng pamamaraan. Yung mga blessing ng Panginoon na tinatanggap natin. Amen? Hindi naman po hadlang yung mga mga sakit, problema, kahirapan, mga trials na hindi ka makapagpasaya. Na hindi ka makapagbigay ng blessing sa iyong kapwa. In fact, having together with a dinner na katulad nito mamaya, hindi naman ito malaking bagay. Hindi naman ito bongga na ituturing natin. Ang mahalaga dito ay yung magkakasama-sama tayo. Amen? Diba? Dahil marami sa atin napapagod na rin sa trabaho. Marami sa atin mga problema sa family, may mga sakit. Iba naman ay kakaroon ng mga iba't ibang trials o suliranin. Saka isa pa, pag sasama-sama tayo, ay nakakadagdag ng kagaanan sa puso. Meron talagang power o espiritu ng Diyos kumikilos when we gather together. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, nandoon siya sa kalagitnaan. So, with that, ay nagpupuri ako, nagpapasalamat with Sister Lorna sapagkat nagkasabay kami dito. Dito ako na-assign at nagkasabay kami pareho ang birthday namin. Kaya bilang pasasalamat sa Panginoon, ganyan po dapat ang ating faith. Yung ating faith ay lagi pong nakatuon sa Panginoon na whatsoever happens in our lives, na mga trials, disappointment, failures, kabiguan, sa Diyos, basta pag may pananampalataya tayo, malalampasan natin yan, mapagtatagumpayan natin yan because there is power in our faith in God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, konting review lang ako. Bigyan ko lang kayo ng konting background bago ako magpasok sa buhay ni Moises. Probably magkakaroon ako ng part 2 nito sa Friday. Pero hihirit lang ako ng konti para makita nyo rin kung saan tumatakbo po ang prayer meeting po ng weekdays Macau chapter. Kung saan na po kami tumatakbo. Hindi naman mahalaga kung alamin nyo pa yung mga natapos na nakaraan.
But makapagbigay din naman sa inyo ng konting info na masaya po dito every time na nagkakaroon tayo ng prayer. Nag-start tayo ng May 17, ang ating napag-aralan noon is Abel the Pleasing Thing. Ito pong sinisiris natin dito ay mga bayani, mga heroes, o mga the whole of faith, yung mga nandoon sa bulwagan ng pananampalataya, na they were an ordinary people at ginamit ng Diyos, pinalugdan ng Diyos, kumilos ang Diyos sa kanila, not because of they are mighty or mahusay, mga talented, magagaling, hindi po. They were just like us, katulad lang natin sila. Kaya nga lang, umilos ang Diyos sa kanila at nagamit sila, pinagpala sila ng Diyos at naging instrumento pa sila ng Diyos because of faith. Ang faith po nila at faith natin is pareho lang po na faith. Kaya nga lang, there is something different lang sa response, sa pagtanggap, pagsunod at pagtayo. Yung pong nakikita lang natin difference. May 21, ang pinag-aralan po natin doon ay si Enoch the Walk in Faith. Pagkatapos ng May 24, pinag-aralan po natin si Noah, the Walk in Faith. At pagdating ng May 28, ang pag-aralan po natin si Abraham, an obedient faith. Tapos, noong May 31, ang napag-aralan po natin ay si Sarah, an impossible faith. Nagkaanak po siya kahit na nilipasan na po siya ng panahon sa pagpanganak. And sinundan naman nun, ang kanilang anak na ni Abraham at ni Sarah ay si Isaac, the repentant faith. And June 7, ang napag-aralan natin is Jacob struggling faith, struggling faith. Nag-part 1 tayo at nag-part 2 dyan ng June 7 at saka June 11. Tapos, ng June 14, last week po yan, is Joseph the Unshakable Faith. Si Jose na merong hindi natitinag na pananampalataya. Nagsimula siya sa slave, dumaan siya sa napakabigat na overwhelming trials, circumstances, and at the end, pre-promote siya ng Diyos, naging hari siya ng Egypt. Naging governor siya ng Egypt. And June 18, last Tuesday, ang pinag-aralan natin si Jochebed. Jochebed is the mother of Moses. Nanay po siya ni Moses. Nag-part 1 and part 2 rin po tayo dyan mula ng June 18 at saka June 21. Nag-part 2 po tayo kay Jochebed. And now is si Moses na talaga. Si Moses na. A self-denying faith. Self-denying faith. Ang nangyari kasi ay ganito lang kasimple ang pangyayari nung time na yon nang dumating na si Moises. Yung pumasok na ang eksena ni Moises, mga kapatid. During that time, ang lahi ni Joseph, 12 anak ni Joseph, 12 anak ni Jacob, at kasama doon si Joseph, pang 11 ang bunso si Benjamin. Since na naging governor na ng Egypt si Moises, doon na sila tumira sa Egypt. Ang lugar na pinangako ng Diyos kay Abraham ay yung lugar na Kanaan. Kaya nga lang napunta sila sa Egypt because of famine. Kaya itong si Joseph, pinauna siya ng Diyos sa Egypt. Ang ginawa kaya nauna siya doon sa Egypt dahil minaltrato siya at ibinenta siya ng kanyang mga kapatid dahil sa kanilang inggit, dahil sa panaginip na sinikwento ni Joseph sa kanila na siya daw ay magiging pinuno nila, magiging leader. Sa galit at inggit nila, di pinagminaltrato at ibinenta nila. Napunta ngayon siya sa bansa ng Egypt nung siya po ay at the age of 17 years old. Tama-tama nung nagkaroon na ng tagutom sa bayan ng kanyang ama sa Kanaan, puntahan sila sa Egypt para bumili ng pagkain. Yung governor na ng Egypt na promote na si Joseph ay mag-aaral ng kanyang kasuotan, niluluhuran siya, ginagalang ng mga taga-Egypto dahil sa kanyang power and position. Nakita niyo kanyang mga kapatid, instead na maghigante siya,
naawa siya, tinatawag niyang kanyang mga kapatid at binigyan niya ng uwang pwesto sa Ehipto. At nang namatay ang hari na nag-promote kay Joseph para maging governor, hindi nang pinilala si Joseph. Kaya ang lahat ng lahi na ni Jacob na nasa Egypt ay ginawa na sila slave, naalipin sila. According to the Bible, the story is 430 years they were under the bondage of slavery in Egypt. At doon sa Egypt na yon, isinilang ang isang bata na ang pangalan ay si Moses. Diyan pumasok ang eksena. Kaya yung napapanood natin na 10 Commandments about Moses, nag-start yun sa Egypt nung siya po ay kinuha sa ilog ng Nile ng prinsesa ng Egypt. Well, sabi ng Exodus chapter 2 verse 10, and the child grew. Sino to? Si Joseph. Si Moses ito. And she brought him to Pharaoh's daughter, and she became her son. So she called his name Moses. Tinawag ng prinsesa ng Ehipto ay tinawag siyang Moses, saying, because I drove him out of the water, dahil kinuha ko siya sa tubig. Alutang-lutang siya sa basket. Kinuha siya ng prinsesa ng Egypt. Ang name of Moses in Hebrews is Moshe. Moshe, no? Ang ibig sabihin ng Moshe is drawing out of the water. Kinuha, dinampot, kinuha siya mula sa tubig. Yun po ang kahulugan ng pangalang Moses. Siguro mahusay itong swimmer. Kinuha sa tubig. Another one is rescue. Nirescued, niligtas. Niligtas, yan po ang ibig sabihin. At yung pangalang Moses na draw out from the water, and rescued, is nagmatch sa kanyang character. Kasi siya naman ang naging rescuer. Siya yung nagligtas sa kanyang bayan na naalipin sa Egypt. Kaya doon po pumasok po yun, mga kapatid. Now, what kind of faith? Isa lang muna ito, tapos mag-i-end lang ako dito. What kind of faith did Moses have while he refused to be great in Egypt? Bakit nga ba, anong klase, uri ng pananampalataya ang mayroon kay Moses? Bakit nga ba siya tumanggi na maging dakila at makapangyarihan sa bansa ng Egypt, mga kapatid? Let me read sa Hebrew 11 verse 24 hanggang 25. By faith Moses, tignan niyo po by faith Moses, when he had grown up, probably, ang verse 24 na ito ay nasa edad na po siya ng 40 years old. Yung kinukwento natin kanina, kinuha sa tubig, baby pa lang siya. Pero yung verse 24, by faith Moses, when he had grown up, ibig sabihin, mature na siya. Mature enough na siya dito. He refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Maging anak ng prinsesa ng hari ng Ehipto. He chose to be mistreated along with the people of God. Mas pinili niya pang maltratuhin kasama ang mga tao o bayan ng Diyos rather than to enjoy the fleeting pleasure, panandaliang aliw o kasalanan. He regarded, itinuring niya na disgrace for the sake of Christ. Na-mention ang pangalan ng Panginoon. Inaring niya, tinuring niya na isang disgrace sa buhay niya, paalang-alang kay Kristo as of greater value, isang pinakamalaking halaga o kayamanan than the treasure of Egypt because he was looking ahead to his reward. Paano po nangyari itong faith na ito? Ibig sabihin, ng mga age po siya, ng mga teens po siya, hanggang sa naging 30 years old siya. Ang na-mention kasi, when he had grown up, probably at the age of 40. Kasi
nung nagkabistuhan na siya po pala ay hindi talaga tunay, original na Egyptian, ng kanyang pinagtanggol ng kanyang kababayan na inaaway, inaapi ng isang Egyptian, pinagtanggol niya, sa pagtatanggol niya, napatay niya. Tapos minsan umaawat uli siya, sabi ng isa, awat ka na naman, no? Alam mo ba na ikaw ang nakapatay ng isang sundalo ng Ehipto? Nang malaman niya na bulilyaso pala na nakapatay siya dahil sa pagtatanggol, tumakas siya sa Egypt. That was at the age of 40 years old. Ang dami kasing pribilehiyo na meron kay Moses. Ang maraming pribilehiyo na kay Moses is, una, pwede siyang maging Prince of Egypt. Bago ka maging Prince of Egypt, dahil inampun na siya, tinuruan siya sa lahat, sa science, lahat. Tinuruan siya sa mga mathematics, tinuruan siya. Maraming mga itinuro sa buhay ni Moises. In-educate talaga po siya. Kasi siya nga ang uupo na kahalili na magiging prinsipe ng Ehipto, mga kapatid. So sa dami po ng mga privileges ngayon na dapat na nasa kanya, the education, the knowledge, possession, power, and authority, ay sabing ganon, verse 24, he refused to be as the son of Pharaoh's daughter. Tinampo ninyo. Di ba, tayo po bilang mga tao ay gusto natin magkaroon ng pangalan, gusto natin may appreciation, meron tayong mga acknowledgement, ma-acknowledge ka, gusto natin maganda ang buhay, masarap ang pagkain, maganda ang tulugan, maganda ang sasakyan, no? Yun ang gusto natin. Pero ang hirap kayang marating yun, maabot yun. Pero ang lahat ng yun, nandoon na yung kay Moses. Pero bakit pinili niya pang maging kasamang naghihirap ng kababayan niya kaysa magsaya siya at mag-aliw sa lahat ng tatamasain niyang kadakilaan, position, power sa bansa ng Egypt? Ano ang nag-drive? Ano ang nag-guide, nag-lead sa kanya? That is faith, yung kanyang pananampalataya. That's why, yun yung unang step natin. Moses had a self-denying faith for the honor and greatness he would inherit. Dahil dun sa karangalan at kadakilaan na kanyang tatamasain, mamanahin sa Egypt. Mga kapatid, pag meron tayong pananampalataya, pag nabubuhay ka sa pananampalataya at meron kang pananampalataya, mas tatayuan mo pa ang mabuhay ng nasa katuwiran, nasa tama, o ng may katapatan, kaysa yung nananagana ka, o umuunlad ka ng galing sa kasamaan. Ang mundo ngayon ay punong-puno ng napakaraming kasalanan at pleasures. Di ba? Napakaraming mga tukso sa mundong ito na yung tukso na yon ang siyang humihila sa atin para magkasala at mapalayo sa Diyos. Si Moises na halos nasa kanya na lahat, pero ganun pa man, hindi siya nasilaw. Kaya denying, self-denying faith. Pag sinabing self-denying faith, pagtatanggi sa sarili. Pagtatanggi sa sarili. Ang hirap kaya itanggi ang sarili. Ang sarili, minamahal, binubusog, no? Inaaliw, pinasasaya, pinagiginhawa, pinagagaang. Pero si Moses, pwede niyang gawin yun at yun na talaga ang posisyon niya. He refused to be called a son of Pharaoh's princess daughter. Bakit? Because of faith. Sino po sa atin ang may paninindigang tumayo sa pananampalataya kaysa mabuhay na nagsumasaya sa kasalanan? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po natin sa susunod po na Friday dahil may silang po kasi ang oras natin. Kasi nga, itong occasion natin is dalawa po ang
ating activity. Praise and worship and prayer meeting. At pagkatapos, ang ating dinner, syempre, buti na lang pumunta kayo ngayong gabi, di ba? Kasi kung hindi kayo pumunta, ang dami namin iti-take out. Di ba? Tayo na po kayo, tayo na. Tayo na po. Ayun na po. Okay? Yan na. Habang nagpipray ako, isama nyo kami sa prayer, kaming dalawa ni Sister Dorna at saka yung mga magbe-birthday pa nitong month of June. Okay, hallelujah, dakilang Ama, aming Diyos, marami pong salamat sa biyaya ng buhay at pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin ni Sister Lorna. Salamat, Panginoon, nandito pa rin po kami, nakatayo, naglilingkod, at ibinabalik sa inyo ang papurit pasasalamat. Salamat sa inyo, Panginoon, hindi man namin alintana, hawak o kontrol ang aming buhay, pero naniniwala po kami na kayo po ang Diyos na may gandang plano at layunin. Narito po kami, patuloy niyo po kaming biyayaan ng lakas, ng karunungan na kailangan namin sa aming trabaho, at higit sa lahat, biyayaan niyo kami ng mga pagpapalat ninyo, materially, or physically and spiritually, Panginoon, nang sa ganon, kami po ay makapagpatuloy na naglilingkod sa inyo. Dalhin niyo kami lagi papalapit sa inyo, Panginoon, dahil ang aming buhay maiksi lamang sa mundong ito. Magamit nawa namin ang natitira naming lakas, talento, kakayanan para po sa inyo, Panginoon, at para rin po sa aming mga pamilya. I-bless niyo po kami dito sa bansang Macau, Panginoon, dahil alam po namin na hindi po namin magagawa ito sa aming mga sarili lamang. At pagpalain niyo po ang mga biyayang inihanda niyo po para sa pagsasaluan namin ngayong gabi, Panginoon, dahil sinabi niyo sa inyong mga salita na napakapalad po ng nagbibigay, Panginoon, sapagkat kayo po ang gumaganti ng gustong takal, siksik, likod at umaapaw. Pagpalain niyo po ang biyayang aming papakinabangin sa lamesa. Linisin po ninyo, Panginoon, ng inyong kamay at alisin ang anumang mga bagay na hindi mabuti, Panginoon, at gawing blessing sa bawat isa na makikibahagi. At ang lahat ng ito ay amin ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo rin po ang aming mga alay, handog, prayer request, at ang aming mga kaloob. Kayo po ang magbalik din ng higit pa sa aming pangangailangan. Lahat ng ito ay amin ang inangkin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay?